Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kasado na nga ang NBA Finals matchup ng Boston Celtics at ng Dallas Mavericks. Sa mga betting odds ay muling dehado ang Mavs tulad lamang noong first round, second round at sa West Finals. Ngunit ngayon nga ay understandable ito. Kung titingnan natin ang mga records sila ay malaki nga ang pinagkaiba nito mapa regular season man o playoffs. Kung may natutunan man tayo sa playoff run ng dalawang team na ito, ang Celtics ay may 6 players sa consistent na gagawa ng double digits pa naglalaro sila. Yan nga ay si Derrick White Jr., Jrue Holiday, Jaylen Brown, Jason Tatum, Kristaps Porzingis at Al Horford. Habang sa Mavs naman ay may mga question mark nga sila na minsan ay advantage din nila. Dahil so far ay patay sindi nga ang shooting ni PJ Washington at Derrick Jones Jr. Habang si Lively at Gafford naman ay andun palagi nga ang rebounding at effort nila sa depensa. Subalit ang kanilang mga puntos ay nakadepende sa magiging performance si Luka Doncic at Kyrie Irving. Sa Mavs nga ay hindi mo alam kung sino ba magiging third option nila. Dahil noong regular season nga ay si Tim Hardaway Jr. ang kanilang third option na nag-average din ng almost 15 points per game. Subalit ngayong playoffs nga ay hindi nito mahanap ang kanyang shooting stroke kaya naman hindi na siya pinalaro sa last 3 games. 5 minutes lamang noong game 2 at 10 minutes naman noong game 1. Sa series laban sa Timberwolves ay si Lively ang naging third most important player ng Mavs at si PJ Washington naman noong series ng OKC. Kaya naman sa game 1 pa natin malalaman kung sino ba talaga magiging X-factor ng Mavs laban sa Boston Celtics. Ganun pa man ang performance nga ng others ng Mavs ay nakadepende sa may papakita at kung gaano ka-agresibo si Luka Doncic at Kyrie Irving. Sa West Finals ay nagtala si Luka ng 32.4 points, 9.6 rebounds, 8.6 assists and 2.2 steals per game on 47.3% shooting sa field at 43.4% naman sa 3-point line. Habang si Kyrie Irving naman ay 27 points, 3.6 rebounds and 4.6 assists per game on 48.3% shooting sa field. So that is 59 points per game sa kanilang dalawa. Ganun pa man ay mukhang kailangan pa nga nila ito na iangat laban sa Boston Celtics kung patuloy na magiging patay-sindi ang performance ng role players sila. Dahil bukod nga sa Celtics ang number 1 offense sa buong NBA, ang duo ni Jaylen Brown at Jason Tatum ay nagtala ng combined 60.1 points per game noong East Finals. At ang pinagkaiba nga ng Celtics others sa Mavs others, bukod na lang nga sa mga all-star caliber sila Jrue Holiday, Derrick White Jr., Porzingis at Al Horford, consistent din ito na gumagawa ng double-digit scoring. Kung titingnan natin ang stats ng kanilang Super Six, sila pa lang nga ay nag-average na ng 104 points per game. At minsan nga ay may mga games pa kung saan bigla gagawa ng 12 to 15 points si Peyton Pritchard. At ito nga ang mahirap sa Celtics. Unlike sa Wolves at OKC na alam mong si Edwards o kaya naman si SGA ang magiging shot creator nila, ang Celtics nga ay may 5 o 6 silang player na kayang gawin ito while playing 5-out offense kaya naman palaging bukas ang pinta at mahirap na mag-double team. So tiyak nga nakakailanganin ng Luka and Kyrie duo ang 60 points o higit pa bawat laro, ang 15 to 25 points per game ni PJ Washington at ang offensive and defensive impact ng kanilang center duo Gafford and Lively Jr. Sa palagay nyo ba ay kakayanin ng Luka and Kyrie duo na buhati ng Mavs laban sa loaded team na ito ng Boston Celtics?